Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Alright, Reaction TV page na babalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantakin po ninyo itong si Bobong Marcos Pag-usapan po natin kung paano siya kadalubhasa. Kadalubhasa po pagdating po sa pagbebenta po ng illegal na D. Saka yun po yung alam mo yung mga droga lords. Alam po niya kung paano kumita ng malaki ang mga D-lords. Yung mga D-lords, yung mga nagsusupply ng mga D sa mga Addictus Benedictus. Di po ba mga ka-reaction? Dito i-explain po niya kung paano sila kumikita kahit na mahuli na sila. Alam po niya ang galawan ng mga D-lords. Alam po niya ang mga galawan ng mga to. Alam po niya kung halimbawa mahuli sila, malaki din pa daw po ang kita. Ito po, pakinggan po natin. Pero bago yan, siyempre mga ka-reaction, huwag po natin kalimutan mag-subscribe Ayan po ang ating subscribe button. Yan po ang ating silver play button na ipinadala po sa atin ng YouTube pero hindi po ako pumayag habang hindi na isusulat ang pangalan ng ating Pangulong Duterte. Yan po ang kauna-unahan sa history ng YouTube na ipinasulat ang dating Pangulo ng isang bansa. Nagpapasalamat ang isang channel at ipinasulat po ang dating Pangulo ng isang bansa. Yan po ay nasa Guinness World of Record. Ay, joke lang po yun. Pero sa palagay ko po, ako po ang Reaction TV PH. Tayo pong Reaction TV PH. Tayo po ang kauna-unahan na nakaisip ng ganyang bagay na maipasulat po ang isang presidente sa YouTube play button. At ito po ang ating pangarap kaya kailangan mo nang mag-subscribe. Ka-reaction, huwag kang pa-react lang dyan, mag-subscribe ka. Ang ating target bago po mag-May 9 ng 2025 ng taon na to mga ka-reaction ay gusto po nating makamit yung gold play button. Tulungan po ninyo kung marating at maabot yung rurok ng tagumpay. Kaya mga ka-reaction, subscribe ka na para maging kabahagi ka sa aking misyon. Heto na yung pag-explain po ni Bobong Marcos kung paano po kumikita yung mga D-Lord. Ito po, pakinggan po natin Huwag po kayong kukurap para hindi tayo makurap. Ang kumurap ay makukurap ng mga kurap. Anyway mga ka-reaction, ito na. Pakinggan po natin ang salaysay po ni Bobong Marcos na kung saan nakikita at nalalaman po niya kung paano po nalulugi at kumikita itong mga D-Lords na supplier po sa mga Addictus Benedictus. Ito po. Pakinggan po natin si Bobong Marcos. Kailangan rin maintindihan ang mga drug syndicate. Pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan nakakasama na sa kalkulasyon nila. Bakit kailangan niyang ipaliwanag ito? Wala kaming pakialam kung kumikita sila o hindi sila kumikita. Oy, Marcos Jr., ayaw malaman ng taong bayan niyan yung mga cost na yan. Kung mahuli sila, kung kikita pa sila. Bakit alam mo, Bobong Marcos? Bakit alam mo kung paano kumikita ang mga inayupak na yan? At bakit alam mo kung paano sila umuunlad at hindi sila nalulugi pag sila ay nahuli? Bakit alam mo? Anong kinalaman mo? Ba't alam mo? Ito po mga ka-reaction, ulitin po natin ang pinagsasabi po dito ni Bobong Marcos. Pero matalino po siya pagdating dito sa Dino. Pagdating dito sa droga, matalino si Bobong Marcos. Alam niya ang kitahan. Alam po niya kung paano kumita. Ito po mga ka-reaction. Ito na. Pakinggan po natin si Bobong Marcos. Kailangan rin maintindihan ang mga drug syndicate. Pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. Di ba malaki pa rin daw ang kita? Wala, stick Bobong Marcos. Ba't alam mo yan? Anong kinalaman yung mag-asawa dyan? Once in a while, mauuli tayo. Paminsan-minsan mauuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. Meron bang presidenteng ganyan, Pinupromote yata niya yung pagtutulak at
pagiging D-Lord. Kahit mahuli siya once in a while, malaki pa rin ang kita. Ganun ba ang ini-implicate mo dito, Bobong Marcos? Ganito ba ang sinasabi mo sa taong bayan na itong mga D-Lord na to, kahit na mahuli dyan, mahuli doon, once in a while, mahuli sila, malaki pa rin ang kita, mga kareaksyon, yan po ang trip-trip lang, sabi nga. Magaling po si Bobong Marcos yan pagdating po sa droga. Bakit ganyan, Bobong Marcos? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Ito yung hindi pa nakarinig ha. Kapapasok lang sa ating Indie Live. Ang kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka O kailangan daw po nating maintindihan itong mga sindikatong ito kapag nahuli, anong dapat nating maintindihan? Sagutin mo, Bobong Marcos. Kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. Narinig po ninyo mga kareaksyon? Narinig ninyo si Bobong Marcos? Narinig po ninyo mga kareaksyon? Once in a while, mahuhuli daw. Anyway mga kareaksyon, wag na nating masyadong elaborate yan. Ang tanong dito, Bobong Marcos, bakit napakarami mong alam pagdating sa mga drug lords? Di po ba mga kareaksyon? Dako naman tayo doon sa tinatawag nating bakit constitutional ba? Ito po mga kareaksyon. Ang tanong po ng ilan. Ito po mga kareaksyon, ipapaliwanag po dito ni Manong Linggaw bata ang pangalan nito. Papaliwanag po niya dito kung bakit itong si Bobong Marcos talagang special child po siya. Siya lang po yung gumagawa ng mga ganitong aksyon na pagtatanggalin yung katulad po ni BP Sara, ni Pangulong Duterte sa National Security Council. At bakit pa niya kailangan tanggalin? Okay? Yan po ipapaliwanag po ni Manong. Magsimula noong 1940, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 at ngayon 2025 na po. Hindi pa po nangyayari yung ganyang pagtanggal sa isang vice presidente at sa former president sa National Security Council. Ngayon lang po tinanggal. Parehiyatang nililigaw ni Bobong Marcos na hindi siya inimbita ni President Donald Trump. Nagkamali po ako doon sa isang vlog ko, nabanggit ko si President Biden nobody's perfect. Pero pagdating po dito sa pagkakamali na ito mga kareaksyon, isang malaking pagkakamali na tatanggalin mo sa National Security Council ang isang vice presidente na alam po nating lahat na siya po ay reserve. Siya po ay next in line. Siya po dapat ay nalalaman niya ang nalalaman ng isang simpleng sabihin na lang natin, DILG Secretary, alam niya. Pero ang Vice Presidente hindi niya alam Gusto po ninyong makita kung sino po yung mga nakakaalam. Ayan po, eto po sasabihin ko po sa inyo sino po ang mga kasama sa mga nakakaalam, sa mga nakakaalam sa national security ng ating bansa. President as chairperson, Senate President, Speaker of the House, 3 Deputy Speaker to be designated by the Speaker, Majority Floor Leader of the Senate, Majority Floor Leader of the House, Minority Floor Leader of the Senate, Minority Floor Leader of the House. Ibig sabihin, Minority Floor Leader of the House, kasama po dyan yung Makabayad Black. Kasi Minority Floor Leader po si Brosas kung hindi ako magkakamali. Minority Floor Leader siya. So ibig sabihin si Brosas kasama siya sa National Security Council. Correct me if I'm wrong, Bobong Marcos correct me if I'm wrong kung nagkakamali ako dito. Buti pa yung Minority Leader ng House of the Representatives na kasama dyan si Brosas. I-google ko lang po para ako si Dan Fernandez. Kung si Brosas ba ay Minority Floor Leader. Brosas, Minority Floor Leader ka ba? Alright, dito makikita din po natin dito, kasama din ang Chairperson Senate Committee of Foreign Relations, Chairperson Senate Committee of National Defense, and makikita po natin dito Secretary of Department of Foreign Affairs, Secretary of Department of Justice, Secretary Department of National Defense, Secretary Department in DILG, kasama din Chief Presidential Legal Counsel,
Secretary Presidential Communication Office, bantakin po ninyo yan, ha. Itong mga to sinama po ni Bobong Marcos at kasama sila, mga ka-reaction. Kasama sila sa National Security Council. Pero mismong Vice Presidente, hindi po siya kasama. Alam po ninyo kung ano mga kadahilanan. Pinaliwanag ko na po ito doon sa nakaraang vlog natin na ang kadahilanan na nagde-demand na po ang ating Vice Presidente kung talagang merong pagdinig, kung talagang merong pagtitipon at kung talagang merong pag-uusap-usap pagdating sa national security. At yan po, pag tinanggal na po dyan ang ating Vice Presidente, ay mawawala na po siya ng power para hingin ang mga national security information. Ngayon mga ka-reaction, yan po ba ay constitutional or unconstitutional? Ayan po siguro mga ka-reaction dahil nga meron siyang power na magano ng executive order, masasabi natin constitutional. Pero ang tanong po, yan po ba ay tinatawag nating ethical? Ito po, pakinggan po natin, ha. Yun po ang malaking katanungan. Ethical po ba to? Ito po ba ay magandang imahe sa international community? Ito po ba ay magandang imahe sa ating bayan? Ang presidente po ba natin ay nasa katinuan pa? Ang tanong lang po dito Bobong Marcos, nasa katinuan ka pa ba? Alam mo ba, pag may nangyari sa'yo, yan, si VP Sara Duterte ang mangunguna. Kaya dito mga ka-reaction, pakinggan po natin si Ed Lingaw ba to? Si Ed Lingaw, pakinggan po natin. Kasama ba talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na Ito. Ang tanong po ng ilan, kasama ba talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na National Security Council? Balikan lang po natin siguro ang kasaysayan ng NSC. Mula po nang magtatag ng isang advisory body ang mga Pangulo ng Pilipinas sa issue po ng national security, parating kasama ang Vice Presidente. Taong 1935 pa lamang, pinirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang EU No. 3. Tinalaga si General Douglas MacArthur bilang military advisor ng Philippine Commonwealth at tinatag ang tinawag noong National Defense Council. Ang trabaho nitong council, i-advise ang Pangulo sa mga issue ng national defense. Noon pa lamang 1935, kasama na bilang miyembro ng National Defense Council ang Vice Presidente. Ang trabaho kasi ng Vice ay humalili sa Pangulo kung may masamang mangyari sa kanya. Matapos ang giyera, taong 1947 naman, binago ang pangalan nito ang Council of National Defense of the Philippines. Kasama pa rin po ang Vice Presidente sa listahan po ng mga miyembro. 1950, panahon ni Pangulong Elpidio Quirino nang tawagin na itong National Security Council. Miyembro pa rin ng Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo at ilang piling opisyal ng Senado at Kongreso na may kinalaman sa National Defense. Pero taong 1987 nang talagang palawakin ang trabaho ng National Security Council sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Advisory body po ito sa mga issue ng domestic, foreign, military, political at pati po economic, social and educational basta't may kinalaman daw sa national security. Ito pa, trabaho po ng NSC na i-analyze ang mga pangyayari dito at sa ibang bansa para makabalangkas ng polisiya ang pamahalaan. Ang mga miyembro nito, ang Presidente bilang chairman ng NSC, ang Vice Presidente at ilang piling miyembro ng Gabinete. At meron pang mas maliit na grupo sa NSC ang tinatawag na Executive Committee. Ito po ang mismong nagbabalangkas ng mga polisiya sa pagmamando ng Pangulo. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, pinalawak ang membership ng NSC at dinagdag ang mga kalihim ng DOST, DTI, Finance, DNR at pati ang NEDA. Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Sadya ba ito? Ganito na lang po. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration.
At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. At si VP Sara nga, inanunsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Kaya't maaring kung problema na sila sa personal security, maaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutusin, hindi naman po talaga kailangang formal na tanggalin sa NSC ang mga ito dahil matagal na rin pong hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors na hindi naman kinoconvene ang NSC. So sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order No. 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam. Malinaw po ang sinabi ni Ed Lingaw na, at malinaw din po ang sinabi ni VP Sara Duterte na magsimula sa 2022 mga ka-reaction, magsimula po noong 2022, June, or magsimulang mo po siya bilang Vice Presidente, hindi pa po siya tinatawag sa National Security Council meeting. Ngayon mga ka-reaction, sabi nga ng ating yung si Ed Lingaw na hindi naman kailangan tanggalin mo yung mga yan eh. Di ba? Pwede mo namang wag ipatawag. Tama po ba yun? Ngayon, tama rin sa sinabi niya na ang ginagawa ng Bobong Marcos na to, natanggalin sa National Security Council si VP Sara Duterte at ang mga dating presidente na tinamaan nga dyan si President Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, pinapatawag ba talaga nila? Hindi naman, di ba? So bakit kailangan pang formal na tanggalin? Formal na tanggalin sa Executive Order No. 81. Okay? Kasi pinapakita lang na dito ng Bobong Marcos administration na ito na itong si VP Sara Duterte ay isang danger. Isa po siyang danger sa ating national security. O, di ba? Yung iba, sa tingin nila, isa itong pamimersonal na pinepersonal niya ang mga Duterte. Na pinarating niya, pinaabot niya sa taong bayan at pinaalam niya sa taong bayan na ang mga Duterte ay hindi nakasama sa national security meeting. Pero ang tanong po dito, kaya nga di ba, ito bang mga katulad ng Vice Presidente, ang tanong ko sa iyo, Bobong Marcos, wala ba sa iyong intelligence? Tanggalin na natin yung intelligence fund, hindi nakasama yan. Pero sa tingin mo, yung mga yan, walang nagchuchuchu sa national security, sa kalagayan ng seguridad ng bansa bilang isang Vice Presidente? Sa tingin mo ba, Bobong Marcos, yung Vice Presidente, wala siyang mga kaibigan sa loob ng intelligence community? Sa tingin mo ba, Bobong Marcos, si Vice Presidente, mas matalino ka sa kanya? Tanong lang yan. Di ba, tanong lang yan. Ngayon, kung sa tingin mo, mas matalino ka kay VP Sara Duterte, bakit hindi ka nagtapos sa iyong kolehiyo? Bisyo, ganun, bisyo. Baka bisyo, di ba? Anyway, mga ka-reaction, hindi po yun ang usapan natin bakit hindi nagtapos si Bobong Marcos. Kaya kahit ano pong sabihin ng mga tao sa paligid niya, feeling niya, tama lahat na sinasabi nila. Pangalawa, pag nagsasalita siya, feeling niya, nakikinig si Bersamin. At feeling niya, nakikinig yung mga taong nasa harapan niya. Na alam naman nila, yung taong nagsasalita sa harapan nila ay walang laman. Mga ka-reaction, alam po ng mga taong nagsasalita, sasabihin ni Bersamin magaling yan, hindi nyo lang binibigyan ng due credit, more credit. Pero magaling yan si Bobong Marcos, hindi nga lang yan attorney, hindi siya lawyer. Kasi hindi siya nagmumura. Di mo ba? Hindi na nga siya lawyer at pinagmamalagay mo, Bersamin, na hindi siya nagmumura. Anong ginagawa niya? Nagko-coke. Hindi mo alam, Bersamin, na nagko-coke si Bobong Marcos? Hindi mo alam? Kung ganun, wow, kung hindi mo alam na nagko-coke siya, pero bakit ang buong Pilipinas alam? Diba? Ngayon, kung hindi siya nagko-coke, bilang isang presidente, nananawagan ng taong bayan na magpa-follicle test, na magpa-hair follicle test. Yung may third party na mapagkakatiwalaan, hindi yung pupunta kayong dalawa ni former
Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez dun sa ospital, kayong dalawa nagpunta dun, na kayo rin dalawa ang kumuha ng resulta. Walang masasabi nating credibility o credible yun. Pero sabi ni Vic Rodriguez, ay tinatayuan daw niya yun, credible yun. Siyempre, kasama siya dun eh. Alam naman sabihin niya, nagsinungaling kaming dalawa. Di po ba mga ka-reaction? Dito mga ka-reaction, ayoko nang pag-usapan si Vic Rodriguez. Baka mapalayo na naman tayo dyan. Siyempre, kung tinatayuan niya yung drug test ni Bobong Marcos na credible yun, credible nga. Pero ito malaking katanungan kay Vic Rodriguez, kay Atty. Vic Rodriguez, bakit drug test si Bobong Marcos ng pasimple sa St. Luke ba yan? Bakit hindi siya nagpa-drug test? Katulad ni Yorme. Di ba? Nakikita ng lahat, drug test nyo ako. Lahat ng drugs, nyo sa akin, hindi lang yung cocaine, dapat lahat. Marijuana, shabu, ecstasy, lahat yan, dapat makikita sa system. Tsaka hindi dapat sa dugo, dapat follicle test, Vic Rodriguez. Anyway, mga kareaso, sabi nga ni Atty. Vic, totoo daw yung drug test niya. Hindi totoo. Wala naman nakikipag-away sa'yo lawyer. Anyway, mga kareaso, dito po makikita po natin dito na itong si Bobong Marcos sa pagtanggal niya po kay VP Sara Duterte, hindi po ito matatawag nating bago. Kasi nga magsimula nung June 2022, ay hindi naman nakatanggap ng invitation si VP Sara Duterte pagdating sa pagpupulong, pagdating po sa security ng bansa. Ngayon, ang tanong po ng taong bayan dito, ito ba ang ginawa nila sa pagtanggal po sa VP Sara Duterte, sa membro siya ng National Security Council? Ito po ba ay pag-i-smoke screen lamang dahil si Bobong Marcos hindi po siya na-invite dyan po sa inauguration ng presidente ng Amerika? Di po ba mga ka-reaction? Malaki pong katanungan yan, mantakin ninyo. Ngayon, anong gagawin ng ating bayan? Anong gagawin ni Gibo Teodoro? Anong gagawin po ng kasundaluhan natin? Anong gagawin ng think tank ng Malacanang? Anong gagawin ninyo sa kayo liliko ngayon? Na mismong itong si Donald J. Trump. Si Donald Trump, ang president-elect ng Amerika, hindi po si Biden si Donald J. Trump. Okay mga ka-reaction? Mantakin nyo, mismong itong si Donald J. Trump. Mga ka-reaction. Tingnan po ninyo. Mismong itong si Donald J. Trump. Hindi yata niya nire-recognize si Bobong Marcos. Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, AFP Chief of Staff, Browner. Browner, sit. Good boy. Good job, Browner. Browner, jump. Jump, Browner, jump. Alright, roll over, Browner, roll over. Oh, wow. Good job, Browner. Browner, shut up. Don't bark, Browner, shut up. Oh, no. Money. Oh, shut up. Okay. Good boy, Browner, good boy. Aso ko po yun. Ayun, aso ko yun. Pangalan ng aso ko, Browner. Mabait si Browner. Basta binubusog mo lang. Basta busog na busog si Browner, mabait yan. Anyway, mga ka-reaction, balikan po natin itong hindi pag-imbita po ni Donald J. Trump sa Bobong Marcos. Ngayon, ang katanungan ng marami po mga ka-reaction, saan liliko ngayon ang ating mga think tank? Ang tinatawag nating Gibo Teodoro. Sila po yung mga nakikipag-negotiate sa mga kano na kung saan kung paano nila babarubalin ang China na hindi naman umuubra. Bobombay nila tayo ng water cannon, babanggayin nila yung mga barkong pandigma natin, mumurahin nila tayo doon, haharasin nila tayo. May nagawa ba ang mga Amerikano doon sa China Sea? Natakot ba ang mga China sa kanila? Hindi sila natakot. Ba't sila matatakot sa kanila? Alam naman nila, hindi naman sila kikilos. Katulad po ng Ukraine, di ba? Ang Ukraine, nakasadlak ngayon siya, nakalaban niya ang Russia, kapitbahay din niya yun. Mantakin mo, kapitbahay mo, inaaway mo. Kasi baka yan ang ugali ng Pilipino, yung mga magkakapitbahay, magkakaaway.
'Di ba? O bumili ng rep yung isa, o bumili ng ice plant yung isa. O bumili ng three-wheeler yung bisikleta yung isa bumili ng 4 na wheeler. O yung isa reserba ang gulong doon sa three-wheeler niya. Kaya dito mga ka-reaction, itong pag-uugali pong ito ng kultura ng Pilipino na inaaway yung mga kapitbahay, mantagin mo, tinangay yan ni Gibo Teodoro, ni Bobong Marcos, ng mga administrasyong ito ngayon, mantagin mo, inaway yung China. O, anong nangyari sa atin ngayon, mga ka-reaction? Nung inaway po yung China, mga ka-reaction, nung inaway natin yung China, ang dami pong nawala sa atin. Unang-una, nabawi ba natin yung gusto natin bawiin sa kanila? Hindi. Hindi natin mababawi yan in 100 years. Mababawi lang natin yan pag nagkaroon ng totoo at tamang demokrasya sa China. Nagbago po yung kanilang pananaw pagdating po sa kung sinong may-ari ng West Philippine Sea, yung mga isla-isyang lulubog lilitaw dyan. Pero dito mga ka-reaction, ulitin natin dito, malaki pong kahihiyan si Bobong Marcos sa international community. Dahil nga po, sa tingin po ng international community, ang Pilipinas ngayon ay napakagulo. Napakagulo po. Talagang magulong-magulo. Kung magulo noong panahon ni Tatay Digong, kung walang tigil ang pagngaw-ngaw ni Trillanes noong panahon po ni Tatay Digong, walang tigil ang pagngaw-ngaw ni Madam Saba, walang tigil ang pagngaw-ngaw ng mga rebelding komunistang terorista, walang tigil ang pagngaw-ngaw ng mga militante at mga ISIS doon sa gera sa Mindanao. Pero nakita po natin, napakatahimik pa rin ng mga kalsada. Wala ni isang general na tumawag at nanawagan na bumaba na si Pangulong Duterte. Bagkus lalo pong sinusuportahan ng taong bayan lahat po ng aksyon, akbang ni Pangulong Duterte. Sabi niya, walang nakahubad sa kalsada, walang nakahubad. Pagdating ng alas 10, patay lahat ng karaoke. Alas 10, patay lahat ng karaoke. Karpyo sa mga kabataan. Karpyo sa mga kabataan. Mga ka-reaction, hindi po ba ninyo napaghahalata na ang Malacanang ay nagkakanda-ugaga na po? Dahil napagkikita-kita na po kasi napansin po natin, pagpirma po doon sa national budget, ilang pong senador ang pumunta doon. Pati po yung mga pumirma na mga senador, wala doon. Ang nandun lang ay si Grace Puet tsaka si Senator Kilay. Silang dalawa lang. O baka busog na busog yung dalawang yan, Anyway, mga ka-reaction, doon lang po mga ka-reaction makikita po natin na talagang ang ginagawa po ng itong administrasyon na to, kasama po itong House of the Crocs, na ngayon, pang-apat na pong impeachment. Pang-apat na impeachment na ay naisasampa, wala pa rin nakakarating po sa mesa po ni Tambaluslos kasi po alam po nila na yung impeachment na binibigay o isinasampa ng mga makabayad black na to ay wala pong basihan at walang tinatawag natin mga baseless. Ang problema ngayon, ito na ang malaking problema. Bobong Marcos at Tambaluslos, kung nararamdaman po ng House of the Crocs na lahat po ng sinampang impeachment laban kay Madam Inday Sara ay walang merit at walang timbang, walang saysay, di ibig sabihin po niyan, yung ginawa nilang mga hearing sa Tuadcom ay wala ring saysay. Yan na po ang sinasabi ng mga eksperto. Lahat po ng ginagawa nila patungkol po kay BP Sara Duterte, yan po ay public lang yan. Paninirang puri lang. Dinidestroy lang nila si BP Sara sa publiko. Pinapahatid nila sa publiko, napakaraming gustong magpa-impeach kay Sara Duterte. Napakaraming naniniwala na si Sara Duterte ay isang korap. Si Sara Duterte ganyan-ganyan. Huwag po kayong maniniwala na si Sara Duterte ay isang korap. Huwag po kayong maniniwala na si Sara Duterte ay magnanakaw. Huwag po kayong maniniwala na si Sara Duterte ay threat siya sa national security. Lahat po yan ay kabaligtaran po
na yung pong nag-aakusa sa kanya, sila po yun. Sila po yung corrupt, sila po yung magnanakaw, sila po yung threat sa national security natin. Di ba, Makabayad Black? Sa tingin po ba ninyo yung Makabayad Black, hindi po yan threat sa national security? Tanong lang yan. Hindi ko sinasabing threat sila sa national security. Gusto ko lang kunin yung pulso ng taong bayan. Tinatanong ko sila, ang mga Makabayad Black ba at mga corrupt sa lipunan natin ay threat sa national security? Threat po yan. Unang-una, yung mga corrupt, yung Makabayad Black, isa pong malaking katanungan yan. Sila po ba ay threat sa national security? Pero yung mga corrupt na opisyales ng ating bayan, sila po yung mga inayupak na threat sa national security. Bakit? Bakit po natin masasabi na ang mga corrupt ay threat sa national security? Unang-una, paano hindi sila magiging threat sa national security? Corrupt nga. Ipagpapalit nila ang bayan natin sa pera. Mga kareaksyon, mantakin ninyo, pambibili na lang ng bala, pambibili na lang ng baril, kukurapin pa nila. Hindi ba threat yun sa national security? Threat po yun. Wala po tayong bala, wala po tayong baril. Ngayon, ilalagay na lang sa edukasyon na nakawin pa. Imbes na matuto ang mga Pilipino, magkaroon ng mga programa ang ating mga eskwelahan na lumayo sa mga makakaliwang grupo, mga teroristang NPA, CPP na yan, wala pong pondo. Hindi po mapondoan. Di ba threat sa national security yan? At marami pang pera na dapat mailagay sa national sa ating lipunan na kinukurap. Mantakin mo, pambibili na lang ng mga satellite o disk o mga para ma-monitor natin ang mga pumapasok at lumalabas ng mga eroplano sa ating bayan. Kinurap, wala tayo ngayong mga pang-monitor, mga radar. Hindi ba yan threat sa national security? Di po ba? Threat sa national security ang mga inayupak na korap ng mga opisyales ng ating bayan. Kayo na lamang po ang mag-react mga kareaksyon sa Reaction TV page, sa ating comment section. Pero ito po mga kareaksyon, huwag po ninyong kakalimutan, ito po ay hindi threat sa national security yan. Yan po ay makakatulong sa national security kapag nag-subscribe ka sa ating channel. Kasi magkakaroon po tayo ng tinatawag na lakas upang masabihan ng taong bayan na lumayo kayo sa mga corrupt na opisyal at lumayo kayo sa mga makakaliwang grupo na yan. Dahil yan ay threat sa national security, yung mga teroristang NPA at CPP na yan. Alam naman natin yan, di ba? Anyway, mga kareaksyon, subscribe. God bless you all. Shukran.